Diba, total pinag-uusapan naman natin yung budol. Si Harry Roque, budol talaga. Tingnan nyo guys, oh. Tingnan nyo to. Tingnan nyo tong balitang to. Ay, yawa, nasaan na ba? Nasaan na? Eto, kita niyan. Basti to be suspended. Pure gossip. Sabi ni Abalos. Puro lang ata tawa yung gagawin natin ngayon. Kasi guys, di ba, recently, nung nakaraang araw, sabi ni Roqueta na sususpindihin daw si Basti Duterte. Kasi nga daw po, kritiko ng administrasyong to. So, sususpindihin daw siya. Nanggaling yun yung balitang yun, guys, kay Harry Roque na kinaptured ng mga maliliit na vloggers. Di ba, ng mga alipores nila kadigungan. Ngayon, sabi nila, kay Roque to nanggaling mismo after after ng pag-visit ni PBBM doon sa Davao, isususpend na daw si Baste. Nag-visit si PBBM nung June 6 pa. Iyawa, anong araw na ngayon? June 8 na. Bakit hindi pa din nasususpend? Well, kung ako nga lang yung tatanungin, agree ako na masuspindi na. Buti na nga lang, suspension. Hindi removal. Pero hanggang ngayon, wala pa din. So, fake news ka. Yan yung napapala guys ng mga frustrated na lawyer ba? O tingnan nyo, sabi ni Abalos, Basti to be suspended, pure gossip. Diba? O, mga sinungaling, katang-isip nyo lang yan, gossip, chismis. Tingnan mo, yawa, frustrated na lawyer talaga to guys. Tingnan nyo yung nangyayari, sinisira niya yung credibility niya sa ating mga kababayang Pilipino. So sabi dito sa balita, basahin lang natin Will Davao Mayor Sebastian Duterte be suspended from the office? Former presidential spokesperson said Duterte pending suspension has been confirmed by various sources. So, kinonfirm yun ni Roqueta sa kanyang vlog na kung saan nga sinabi niya na ginawa niyang pattern yung pagsuspindi kay Hubahib, yung pagsuspindi kay tawag doon, nakalimutan ko na, yung isa, Rama, yan. Dahil nga daw po, mayroong relation sa hakbang ng maisog, pero we all know naman kung bakit na-suspend itong si Hubahib, dahil nga po guys sa misuse of authority, at itong si Rama, na-suspended dahil nga po sa hindi niya pagpapasweldo sa kanyang mga empleyado. Pero ang ginawa nila, ikinonect nila dito, sa hakbang ng maisog, kaya nasuspinde dahil mga kritiko daw ng administrasyon. So ngayon, itong si Duterte isususpend din daw bilang isang alkalde. It is that because critics daw siya ng administrasyong to. Wala, in the first place, wala namang pakialam sa inyo ang administrasyong to. Dahil unang-una, hindi nyo naman sinisira si PBBM, ang nasisira kayo. Kasi nagmumukha kayong mga desperado na, mga desperate to assassinate, to demolish the character of the president. Hindi naman po yung Pangulo yung naapektuhan dito, kundi kayo. Tingnan nyo yung effort nyo sa hakbang ng maisog. O, tingnan nyo ngayon. Yun, tatawa na naman ako pag nababalikan ko itong mga pangyayaring to. Diba? 21 lang yung dumalo. Tapos 2.5 lang live viewers ninyo. Diba? Nakikita nyo? Anyway, sabi dito, Roque also cited reports that a suspension order would be served after President Marcos visit to Davao region to distribute aid farmers and fish folks affected by the El Nino phenomenon. O sinabi ni Roque, di ba, na katapos na mag-distribute, katapos na pumunta ni PBBM dyan sa Davao, right after ng kanyang pag-visit, isususpend na. June 8 na ngayon, mag-June 9 na bukas. Baka abutan pa yan ng Lunes. Di ba hindi pa din nasuspindi? So, ano yung sabi ni Abalos? Pure gossip, chismis. Di ba? Walang kaya nga sabi ko sa inyo guys, yung mga nanonood dyan kila Roqueta, mga bobo yan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga target viewers nila, yung mga bobo, yung hindi mga nagfa-fact check, yung mga tanga. Di ba yun yung target viewers nila na kung ano lang isinubo mo, yun lang talaga, hindi marunong mag-background check, hindi marunong mag-fact checking. Kaya nga, di ba, yan yung target nila, yung mga bobo.
Miss, kayo ba nanonood kayo kay Roque? Okay, manood. Kasi pag nanood kayo, magiging bobo din kayo. Kaya huwag kayo manood dyan. Duterte had earlier called for a resignation of the president, but said he wished to have the peace with the Marcoses, which is, tingnan nyo, epekto na yan ng fentanyl. Diba? Baka malay nyo, gumagamit nga, pero hindi naman natin kino-confirm. Kasi pabago-bago yung kanyang statement. Nakita nyo yun? Nasasabihin niya, kung maray ka aspiration sa imong nasud, resign. And then, after 6 months, diba, nung May, sa Tacloban, sabi niya, gusto niya magkaroon na lang daw ng peace. Akala mo ganun lang kadali yun? After mong manira, maghingi ka ng peace. Akala mo ganun lang kadali yun? No, hindi ganun kadali ang humingi ng peace. Lalo pat yung ginawa mo ay talagang literal na nakasugat sa presensya, sa puso ng mga ng mga Marcoses, ng mga siniraan niyo. Anyway, Roque said Duterte faced suspension for criticizing the Marcos administration. Yan yung claim ni Roque na itong si Baste isususpend daw dahil sa pagkikriticize niya sa Marcos administration. Pero ang tanong, nasuspend na ba? Di ba wala? Fake news nga. So Duterte and his father from the former President Rodrigo Duterte have also accused Marcos of being drug abuser. Pero kung mapapansin ninyo, may kumalat na picture ni Baste na kung saan gumaganon. Diba? So, sino yung dapat magpa-drug test? Kasi yung pulboronic video nyo, up to this moment, hindi pa namin nakikita. Pero yung picture nyo na gumaganon, itong si Baste, diba, kumalat na sa SOCMED. Tapos, nagpositibo pa yung 37 na employee ninyo diyan sa City Hall ng Davao. Oh my goodness. Kakaya kayo, wala kasing ilaw dito sa amin ba tapos nalobat yung binili kong mini generator. Anyway, bawal ang kritiko sa panahon ng diktador, Roque said, lamenting that criticism is banned under a dictator. Kung hindi kayo kung pinagbabawalan kayong mag-criticize, ano yung ginagawa ng Hakbang Maisog? Ano yung ginagawa ninyo dyan sa Japan? Kung pinagbabawalan kayong mag-criticize, ano yung ginagawa niyong fake news? Diba? Kung pinagbabawalan kayong mag-criticize. Mga yawa to. Kaming mga umakyat sa entablado ay nabudol. Akala namin nagbago na ang lahat. Ngunit hindi daw pala. He added, saying those who supported the presidential bid of Marcos in the 2022 election had been duped. So, Interior Secretary Benhur Abalos dismissed Roque claim as pure gossip. So, sabi nga ni Abalos, chismis lang yan. Chismis lang yan kasi wala naman silang sapat na ebidensya na magpapatunay na isususpend nga. Di ba wala naman? Purong chismis lang para galitin ang taong bayan, para recruit sila ng mga magagalit pa. Ganun yun. Nagigets nyo naman ata ako, no? Para lang maipursue nila yung people power. Diba? So, as far as the Department of Interior and local government is concerned, right now, there is no truth to that. Sinungaling ka. Yun yung sinasabi ni Benhur Abalos, sinungaling ka, chismoso ka. Diba? Baboy ka na nga, chismoso ka pa. Maya ka naman. The DILG is tasked to implement the suspension of the local officials as ordered either by the Office of the Ombudsman or provincial boards. Kasi guys, kung meron mang suspension, yung uutusan yung DILG. Pero wala namang inilapag sa DILG na isususpend si Baste. Wala naman. So meaning hearsay, meaning gossip, meaning chismis, meaning fake news. Kulang, ang sarap i-marinate ni Roque, no? Ang sarap mong i-marinate, yawa. Sinungaling ka talaga. Mula noon hanggang ngayon, consistent sa pagiging sinungaling. So, can you ask Harry Roque where he got this information and in what department? It seems Roque is causing confusion. Exactly. Kasi promotor nga to guys ng ng himagsikan. Kasi gusto nilang i-pursue yung people power. Kaya nga lang, hindi nyo mapupursue kasi hindi naman organic. Wala namang gustong sumama sa inyo. Kaya hindi nyo mapursue ang people power. Kilikili power lang siguro. Ang mapupursue ninyo. Tingnan nyo, Hakbang ng Maisog dun sa Japan, ano yung nangyari? 21 lang yung umattend. Diba? So, paano nyo ipupursue yung people power nyo na in the first place, walang naniniwala sa inyo?
Walang naniniwala kasi sinungaling kayo. Fake news kayo. Yun yun. 'Di ba? Anyway, yun guys. Dalawa yung topic natin ngayon, no? Yung pagiging budol ni Roque at yung nilangaw na prayer rally. Actually, as of the moment, nasa Japan ngayon si Roque. So, dapat pag umuwi ka, dapat si Baste suspend na, ha? Pero, I don't think so kung masususpend. Pero hoping din sana kami na masuspend. Hindi lang kayo yung nag-aantay, kami din. 'Di ba? Pero I think hindi naman ata gagawin yun ni PBBM. Pero para sa akin, mayroon namang reason kung bakit siya dapat masuspend. Unang-una dito yung pagpapatupad niya ng tukhang, ng drug war. 'Di ba? Na hindi makatao. Na kung saan nilalapastangan ang karapatang pantao. 'Di ba? Reason na yun Pero ewan ko ba ba't hindi pa din nasususpend. Anyway, so, abangan na lang natin. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.